Maling-mali ang Social Weather Station o SWS report na inilabas po ng Philippine News Agency kung saan nakasaad na 41% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sinadya at malisyoso itong ginawa. Fake news, kumbaga. Malaki po daw ang kaibahan nito sa sinasabing 4 sa 10 Pilipino ang nais makitang impeached si BP Sara, bagay na iniulat halos lahat ng media. Yun nga. Nabalita talaga yan, ano? O nung mga... Naglulundag nga sila dyan. Ayun na nga, oh. Kasi inislant yung report. Pamamagitan po ni Ginoong Bubi Tiglao na sa isang malapad na pahayagan sa araw na ito. Ang kanyang panimula, alam mo kung bakit nakatawag ng pansin sa akin ito, na nakita ko? Ano ba kanyang panimula? Sabi niya, maling-mali ang Social Weather Station o SWS report na inilabas po ng Philippine News Agency kung saan nakasaad na 41% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sinadya at malisyoso itong ginawa. Fake news, kumbaga. Kapag para sa nabasa mo kanya, ito, hindi totoo. mukhang maling-mali talaga. Anong batayan niya? Meron po siyang binanggit dito, ang tunay na balitaan niya, Nelson, gamit po ang detalye at datos po ng SWS, mamaya ipakikita din natin, ay hindi nga alam ng 55% ng mga SWS respondents ang tungkol sa impeachment complaint. Ayan. O kakaunti lang ang nalalaman tungkol dito. Ayan. Hindi kasi nalathala, Jen. Kasi tinignan ko yung mismong survey, ha? Lumilitaw na 47% lamang ang nakakaalam ng impeachment. Okay. At yung 53% na majority ay nalaman lang na meron palang ganito noong tinatanong na sila sa survey. Ayun! Ibig sabihin, majority ng mga Pinoy ay walang kaalam-alam dito. Batay din sa mga tinanong nila. Batay dito sa SWS survey na pinagbabatayan nung nagsasabing, hindi, minority lang. Pero ini-hype, Nelson, ang anggulo na 41% ng mga Pilipino ay sang-ayon. Ay sang-ayon o pabor. Ayan, sasabihin pa niya, meron pa may sarili siyang computation dyan. Habang meron daw pong 19% na sumasang-ayon sa impeachment complaint. Nasa 27% naman, 27% ang kumukontra dito o walang posisyon sa usapin o kaya'y wala masyadong alam. Wala masyadong alam tungkol dito para po sila'y magkaroon ng kanilang sariling opinyon. Nung sila'y tinatanong, alam niyo ho ba, batay sa kanyang pahayag, kay Ginoong Tiglao, pinlano daw po ang naturang survey bilang panghuling hirit na propaganda. Aba, hindi unang hirit yan, ha? Huling hirit. Huling hirit ng taon. Bakit ginawa? Teka, kasi ang survey ginawa December 12 to 18 tama. 12 to 18. Pero so, inilabas. Meron pala itong meron silang plano. May motibo. Bakit? Ano daw sabi? Sabi niya, pinlano daw po ang naturang survey bilang panghuling hirit na propaganda. Ayun. At pinagawa umano sa halagang 5 million pesos. May halaga pa. Ng kaduda-dudang anti-China outfit na ADR Strat Base para sa pakinabang ng Marcos Romualdez Duo para kumbinsihin ng mga kongresista na aprubahan ito sa lalong madaling panahon. So, naghahabol sila na gusto nila bago matapos ang Disyembre, bago matapos ang taon, express
Ang tinabanggit Express. niyang ito yung impeachment. Oh, impeachment. Oh, yes. Paano daw gagawin? Ang plano daw po ay paarangkadahin ito bago ang holiday break. Yan, express train yan. Yan, Oo, tulad bago. ng nangyari noong 2001 nang bumoto ang Kamara para sa impeachment ni nooy Pangulong Joseph Estrada. Sa loob lamang ng ilang oras ay naipasa agad ito sa Senado para sa naipasa agad ito sa Senado para po sa paglilitis. Ayun. Nako, magsisilbi dapat ang survey. Ito na Nelson, ha? Ay, yung Oo. motive. Oh. Yes, magsisilbi dapat ang survey bilang basihan para madaliin ang pagpapa-impeach kay BP Sara bago matapos ang taon. Yun. Bakit kailangan na bago matapos ang taon, Jen, ay naipasak na nila yan? Aha. Ano bang, sabi niya, anong explanation? Pagkatapos nga niyang mailabas ang ulat, agad na nagsalita ang mga kongresistang kabilang po sa Quadcom. Ayan, no? yan. Oh. Na naghain ng reklamo na sina J. Kung Hun ng Zambales at Paulo Ortega ng La Union na sinasalamin ng survey ang galit ng publiko Ba? tungkol sa sinasabing maling paggamit ng confidential funds at iba pang mga issue. Okay. Yan. Okay. Hindi naman mahirap ibunyag ang kasinungalingan sa SWS report na ito gamit ang sarili nitong datos. Ayan, yan. Ito na. Oo, Inanalyze po ni Ginoong, ang sinishare po namin sa inyo, inuulit ko po hindi po sa amin ito nagaling, kundi sa artikulo na Ni nilathala Bubi. ngayon ni Ginoong Bubi Tiglao. Tiglao, oo. Yes. Maging sa online yata, meron din dito. Oo. No? Kaya kung sasagutin niyo siya, Oo. si Bubi Tiglaw ang sagutin ninyo. Yan, Hindi kami. Oo, Opo. oo. Tinanong po ng SWS, Ayan, yan. 2,160 na Pilipino, Respondents. yes, ang kanilang respondents, tungkol sa kanilang mga pananaw sa impeachment. Yan. Yan. Ayan na. Ito na. Malaking porsyento nito na nasa 53%. Ayan ang sinasabi ko. Pero Oo. dapat na majority pala, no? Majority. Ano Oo. yung majority, Jen? O katumbas niyan, 1,145. Na respondents. Opo, ang nagsabi, wala silang alam. Hala. Wala silang alam tungkol sa mga hakbang para alisin si Sara Duterte bilang presidente Ay, kung wala ng bansa. Kung wala Oh. kang alam, Jen, paano mo susuporta? Diba? Paano mo sasabing sang-ayon ng majority sa amin? Yan. Majority hindi nga alam yan. Ayan o, yun, pinakikita po natin ang resulta. Yan Oh. yung the computation ni Bubi Tiglao. Yan, opo. Oo. Ayan, computation yan ito ni Ginong Ni Bobby Bubi, Tiglao. gamit yung data. Yan. Kasi nirecompute niya eh. Yan. Oo. Yan daw po ang pangunahing resulta ng survey sa kabila ng malaking propaganda na ginawa ng grupo, sa loob daw po ng ilang buwan noong nakaraang taon at sa kabila ng paglabas ng pagdinig sa telebisyon, hindi po alam ng karamihan ng mga Pilipino kung tungkol saan ito. Pantakin mo yan? Mali daw po ang pinilabas na resulta ng SWS tungkol sa survey o sa SWS survey tungkol sa pananaw ng mga Pilipino sa impeachment. Ang malaking pagkakamali daw po ng SWS na mukhang sinadya pa ay ang pagbabaliwala sa 53% mga kababayan. Nelson, 53% ng mga respondents ang paggamit bilang basihan ng computation ng 47% lamang na nagsabing alam nila ang tungkol sa reklamo laban kay BP Sara. So, ibig sabihin, sa kabuuan pala, no, 100%, Nelson, 47% na nagsabing, alam po namin yan. Alam, ang tungkol sa impeachment. Pero, 53% na nagsabing, wala kami alam dyan. Hindi namin alam yan. Oo. Nako, hinati po nito ang sample ng mahigit kalahati sa antas na kung saan nawalan daw po ng saysay ang survey ng 1,015 na tao. Yung 1,015, yan ang sabi, hindi natin alam yan eh. Hindi Yun na namin nga. alam yan, no? Oho. Na dahil sa lumabas na margin of error. 1,145 pala ang Oho. may alam. 1,015 lang ang may alam. Yun, opo. Mula daw po sa 1,015 sa tugon, iniulat ng SWS na, ito po 41% ang sumuporta sa impeachment. No, habang 35%
ang hindi po sumang-ayon, 19% ang walang desisyon, at 5 ang wala umanong sapat na kaalaman para tumugon. Pero kung gamitin natin ng tama ang 2,160 respondents, yung kabuuan, ito, yung kabuuan ng respondents ng SWS bilang sample, lalabas po, mga kababayan, ayon sa pahayag ni Ginoong Tiglao, 19% lang. Lumalabas daw po, 19% lang ang nagnanais na ma-impeach si BP Sara. Humigit kumulang 16% naman ang tutol dito. At 64% ang walang alam dito o wala pang tiyak na desisyon. Nason? Ayan. Malaki po daw ang kaibahan nito sa sinasabing 4 sa 10 Pilipino ang nais makitang impeached si BP Sara, bagay na iniulat halos lahat ng media. Yun nga. Nabalita talaga yan, ano ha? O nung mga... Naglulundag nga sila dyan. Ayun na nga, oo. And kasi, inislant yung report. Oho. At sila mismo ginagamit nilang batayan itong resulta na ito ng SWS. Ano ha? Malaki daw po ang kaibahan noon. Samantalang ang mga anti-Duterte na politiko at mga commentator ang sinamantala daw po, sinamantala ng mga anti-Duterte na politiko at mga commentator ang peking SWS report. Ano ha? Ako sa tingin ko yung hindi peking yung report kundi peking yung Yung presentation. yung presentation. Tama. Ay, di ba? Sa isa pong interview, sinabi pa ng dating Senadora Laila de Lima ang sumusunod. Ayan, sabi niya. Let's call a spade a spade. Aba, Ayun pa yung tawagin, ginabang- sa mga sugalor lang may alam yan eh. Ano ba yung spade? Yung baraha? Pala yan. Ano sabi? Ito ata yung pinatutungkulan niya yung... Yung survey. Yung survey. Survey yan. Ano sabi niya? Oo. Sabi niya, but that number of rallies, yung tinutukoy dito, yung yung rally na... Sinabi pa niya yung ano dyan? yung rally daw doon. Sabi niya, Ano sabi? sabi niya, but that number of rallies for Sara isn't bigger than the 41% of the population that the news that the SWS reported want the impeached to push through. Tingnan natin dyan, kung tama yung sinasabi niya. 41% of the population. Tama. Hindi, respondent lang. Kasi parang ayun daw yun ang kumakatawan ata sa kabuuan ng bansa. Parang ganun. Mamaya, sundan natin siya doon. Mamaya, pakipanggan natin yan. Okay. We are a democracy and the 41% representing tens of millions of Filipinos according to the SWS poll Ano bang sabi niya? is the majority beating the minority of rally attendees. Tandaan natin yan, ha? Ang sinasabi niya, majority. Yes. Binibit ang minority. Yes. Pero, ma'am, kailan naging majority yung 41%? 100% ang, di ba? Kaya, ikaw ba, matino ka dyan? Anong majority ng 100%? Dapat 51. Siyempre. Kasi kung 50, 50-50 yan. 50-50. Hospital ang tuloy mo yan. Ewan ko kung saan nag-aral ng mathematics, ha? Ayon daw po sa dating senadora, ang bilang ng mga dumalo sa National Rally for Peace ay mas malaki. Mas malaki anya yung 41% na populasyon na ayon po sa SWS ay sumusuporta sa impeachment. Yun. Mantakin mo yan, Demokrasya anya tayo at ang 41% na kumakatawan sa milyon-milyong Pilipino Ay majority? ayon po sa SWS survey ay mayoryang humihigit sa minorya na dumalo daw po sa rally. Yan ang problema sa atin. Pagka taliwas na sa posisyon natin ang katotohanan, binabaluktot na natin ang mga kahulugan ng mga salita. Yun ang... Saan ka nakakita ng majority na 41% lang? Ay mawag, Jen, bumili tayo ng pizza. Akin yung majority dyan, ha? Ayan, 41 lang sa'yo. Pag-aaway kayo, di ba? Kung bumili ito ng stocks, yung shares ng business. Tapos magbubutuhan. Sa akin yung ako majority, ha? Siya naman susunod. Hindi po pwede, di ba? Ay, nako. Kung susundin natin, sabi pa ni Ginoong Bubitig lang, Yan. kung susundin natin ng lohika po ni Dilima,
hindi na natin kailangan magsagawa ng Eleksyon. mahalagang eleksyon. Kailangan na lamang ayon natin gumawa ng survey. Totoo yun. Mag-survey na lang tayo. At doon, lilitaw kung sino ang... Anong kagustuhan ng mayor? Ayun, di ba? oo. Sa kahalintulad na wala daw pong katuturang argumento, Yan pa. ipinakita ng paminsan-minsang kolumnista. Paminsan-minsan. Uh, Huwag nang banggitin yung pangalan. Yun na nga. May mababasa nyo naman doon sa artikulo. Kayo na lang ang magbasa, no, ha? Nag-post pala ito sa Facebook. Yes. Anong nag-post nakalagay? Sa Facebook. Oo. Ang kanyang Pinost. si Bobby Tiglao may sabi, ha? Oo. Yung post daw po nung bitaong binabanggit niya, Na nagsasabing siya ay expert. ayan, ang kanya daw pong kamangmangan sa katangian ng opinion poll na pangunahing kasangkapan sa political science na sinasabi niyang linya ng kanyang pagkadalubhasa. Expert daw siya dyan. Oho. Pero sabi ni Bobby Tiglao, Oho. mukhang Lumilitawan niya ang kanyang kamangmangan. ignorance. Oo. Ano daw yung nilagay ba? Sabi daw nung post na Facebook, fact, more than 40% of Filipinos support impeachment of BP Sara. That's tens of millions of folks. Yun ang sabi. Malinaw daw, ayon kay Ginoong Bobby Tiglao, na hindi alam na nagpapakilalang political scientist ang kaibahan sa pagitan ng theoretical tool para po sa pagtatantya ng suportang politikal. Statistics kasi yun. Yes. Ang mga survey at ang aktual na pangyayari na pinatunayan daw po ng 1.8 million na nakilahok sa National Rally for Peace na pinangunahan po ng Iglesia ni Cristo. Una, ang isyong iniharap ng SWS sa mga respondents para bigyan nila ng kanilang opinion. Yun pong impeachment. At isang hindi karaniwang usapin para sa karamihan ng mga Pilipino at isa na wala nga silang sapat na kaalaman. O nga naman, di ba? Kahit na natukoy daw po ng SWS na 53% ng mga respondents ang walang alam sa impeachment laban po kay BP Sara. Nagpatuloy pa rin ng SWS sa paggawa ng survey at sadyang iniba ang datos para palabasin. Binaluktot Opo. yung data. Oho, para palabasin na malaking bilang ng mga Pilipino na nagnanais na ma-impeach si BP Sara. Ang isang may prinsipyong tagakuha ng survey ay hindi daw po magpapatuloy sa survey kapag nalaman niyang karamihan sa mga kinausap niya ay walang alam sa isyu ng kanyang tinatalakay. Ayun yan, Jen, ang sinasabi natin dito, di ba? Halimbawa lang pa ang kahalintulad niya, halimbawa, nag-survey ka. Tungkol sa eleksyon, ha? Ang sabi ng 53%, hindi sila botante. Magiging kapani-paniwala pa ba yung survey mo? Tapos sa tanungin mo, sino iboboto mo? Hindi nga ako botante. Dito, 53% na ang sabi, hindi namin alam yung impeachment na yan. Tapos pipilitin mong sumuporta, di ba? Sige, susuportahan mo ba o hindi? Hindi nga nila alam eh. Parang nung nag-survey kay Kong Dante. Oo, yun pa. Di ba? Sino sa mga taong ito ang iboboto mong senador? Tapos tuwang-tuwa sila. Nakita nyo? Hindi lumalabas ang pangalan ni Kong Dante Marcoleta dyan? Paano lalabas? Wala sa pagpipilian, di ba? Ayun ang distorted survey. Papipiliin mo kung sino yung bobotong tapos yung taong... Yes. Di ba? Tapos sasabihin mo, nung hindi lumabas ang pangalan, kita mo? Hindi lumalabas ang pangalan mo sa survey. Paano lalabas hindi mo sinama? Parang ganito, di ba? Di ba lalong higit na katawa-tawa yung isa? Hindi na sinama yung pangalan niya, lumalabas na number 24 pa rin. Di ba? Basihan mo nung... Oo nga, Di ba? Oo, wala sa listahan. Wala ka rin sa listahan. Pero nilagay sa ranking. Pero yung tao sa mga ilagay mo dyan, pangalan ni Jan Subarjaga, ha? Hindi tumatakbo yan, pero gusto ko ilagay mo dyan. Grabe, Di ba? Kung gano'n ang tanatanong mo, sabi ni Ginoong Tiglao, huwag mo na ituloy yan. Mukhang mali ang magiging resulta ng survey mo. Hindi scientific. Kasi hindi nila alam eh. Tinatanong mo ng isang tao sa bagay na hindi niya alam, parang nahuhula lang yan, di ba?
Bibili ka ba ng sabon? Ano yung sabon? Saan Hindi, ginagamit yan? basta lagay mo, bibili ka. Oo, bibili ka bang shampoo? Ayun, oo. Bakit bibili shampoo? Hindi ako nagsashampoo. Hindi nga niya alam eh, di ba? Oo. Hinala ko, sabi pa ni Ginong Tiglaw, Nelson, hinala ko ay sinantabi na ng SWS ang professional ethics nito. Nako. Dahil malamang na ipinaliwanag naman ng Strat-Base na kailangan ng naturang survey bago magsara ang Kongreso para po sa holiday break nitong Disyembre. Malinaw na minadali ang proseso. Yan ang sinasabi natin. Bakit nga ba minadali yung ano na yan? Survey? Ginawa po kasi ang survey, ito mula December 12 hanggang 18. Oo. At inilabas naman ito ng ADR Strat-Base January 7. Nason, ha? Oo. Nilabas nila yan January 7 Oo. kasi magrarally na. Pero yan, nasa kanila na yan, Zen. Totoo. At ipinupus na nila yan dun sa mga gusto nilang isulong yung impeachment. Kasi nga, yun ang pinakalayunin, no? Oo. Na sinabi ng Pangulong Bongbong, ayaw ko ng impeachment. Di ba ang Iglesia ni Cristo ay naghanda para suportahan yung opinion ng Pangulo? Ay, kaya para masawata, Yun. mahal na Pangulo, huwag kang maniwala dyan sa magrarally na yan. Ito, Mas ito, marami resulta mga ng- Pilipino ang pabor na ayaw dun sa ano mo, na dun sa sinabi mo na wag ituloy impeachment, ayaw nila doon. Mas marami, majority. Ang tanong ko din, napaniwala kaya nilang Pangulo doon? Mukhang hindi. Ganun Hindi ba? nila, kasi Jen, ang Pangulo, una, may mga Oo nga, may bumabasa advisor, ng numero yan eh. matatalino. Oo. Sabihan mo naman bang, mahal na Pangulo, majority ng Pinoy gusto impeachment. Gano'ng karami yan? Gano'ng karami? 41%. Baka mabatukan ka. Paano naging majority yung 41%? Kung ako, Pangulo, nasa sapatos ng Pangulo, gusto mong papulahin ko yung batok mo? Gusto mong papulahin ko yung At batok tapos, habang sinasabi yun, nanonood siya nung National Rally for Peace, nakita niya, Oh. aanhin mo naman yung survey dyan kung... Yan ba ang minority? Sabihin mo, yan ba yung minority? Halika nga. Naku po. Ano pa sabi? Ito pa, ituloy ko yung sinasabi ni Ginoong Bobby Tiglaw, Kung pagbobotohan ang impeachment, ito, tuloy ko, ayon mismo. Yan yung motibo. Yun Opo. motibo, oo. Ayon mismo sa SWS report, ang Strat-Based Consultancy ang naghanda ng naturang survey. Siya yung komisyon. Yan. Sila nagbayad. Kung pagbobotohan ng impeachment complaint ngayong Pebrero lamang, hinaharap nito ang posibilidad na mabasura dahil magiging abala na rin ang Kongreso sa halalan sa Mayo. Ayun. So, wala nang panahon. Wala nang panahon. Kung Hindi na ngayon, may susulong. ang problema, ginawa nila yung survey December 12, inilabas para bagang bagong-bago January 7. Kasi meron na namang pagkilos. Yes! Kung ngayon lang sila nag-survey ng January 7, baka sabi ng tao, mag-impeachment pa ba? Mag-election na? Wala ng tao, di ba? Yun nga. Wala na yung mga mababatas. Ito pa, Jen. Oo. Ha? 53% walang alam, di ba? Oo. Nung nag-survey sila, 53%. Ngayong napanood nila yung rally. Oho. At napanood nila yung mga paliwanag tungkol dyan. Ayun. Ano ang sasabihin ng 53%? Ayun na nga, Kasi Jack, magkakaroon na sila ng kaalaman eh. Magkakaroon sila ng kaalaman. Magkakaroon na ng sapat na kabatiran eh. Baka nga nakasama pa yung survey dahil, Ayun na ganyan ba? Ano bang nangyari? Ano bang... ngayon, nalaman na nila na yung palang rule of law ay ayaw ipatupad dyan. Totoo. Gustong madaliin, ha? Tinatanong ko nga kasi alam mo, nasa sa survey ito, totohanan lang. Minsan malaki din ang factor kung paano mo inihana yung tanong para sumagot yung respondents eh. Oo nga. Di ba? Halimbawa, kung ako magtatanong, Nelson, ito sa ating i-analyze nyo lang po. Halimbawa, ang tanong sa survey, kung ako ay nagtanong, kung halimbawa lang ito, Nelson, hindi ko sinabing ganito yung tanong, kung mapapatunayang nagkasala si BP Inday Sara, payag ka bang ma-impeach siya? Anong sagot mo? Oo. Kasi napatunayan eh. Napatunayan nagkasala, ako man. Di ba? At ang ating mga kababayan siguro nakikinig eh. Kung mapatunayang nagkasala si BP Inday Sara, payag ka bang ma-impeach siya?
Abay, oo naman po. Napatunayan na pala nagkasala eh. Di ba? Pero mamaya, Jen, ha? Oh. Babasahin natin kung ano yung mga itinanong. Meron ba? Meron po. Sige, sige. Nakuha ko yung mga tanong. Ay, tutuloy ko to. Tuloy ko na ito. Ako naman, naisip ko lang. Depende nga sa tanong. Ha? Kung halimbawang ang sabong ito'y mabula. Oo, bibilhin mo ba? Ito ba ang bibilhin mo? Ay, opo. Sapagkat ang gusto ko yung sabon, mabula eh. Talo na yung isang brand. Oo nga. Kung ang sabong ito'y nakapagpapaputi at nakapagpakinis ng kutis, May kondisyon agad. bibilhin mo ba ang sabong ito? Di ba? Naku po. Ano pa sabi ni Ito pa, Bubi? tuloy ko pa sinasabi ni Ginoong Bubi Tiglaw, Sakaling ganyan daw po ang mangyari, lahat ng enerhiya at pondo na posibleng inabot ng bilyon-bilyon ng piso ng Marcos Romualdez na ginamit para pagalawin ang Kamara at ipatupad daw po ang prosecution ni Sara Duterte ay mauuwi sa wala. Posible rin na ang tanong ng SWS sa mga respondents nito ay hindi man lang nabasa. Yun daw po ang kanyang binabanggit, May 200 salita ang tanong at ang bersyon nitong nasa Pilipino ay mahirap basahin ni numan. Ganon? Posibleng lumutang na ang isip ng respondent sa loob lang ng 50 segundo mula nang siya'y kausapin para po sa survey. So yung actual na pangyayari kung saan nga naman ay tinatanong. Possible din nagmamadali yung tinatanong mo. Opo. Ito po binabasa namin, tinagalog na namin yung artikulo ni Ginoong Bobby Tiglaw para sa higit na kabatiran ng ating mga kababayan. Baka magtataka sila, ba't binabasa ni Jan Tagalog? Binabasa ko ito English. Iniliwat na po namin sa pagkakatagalog sa abot kaya ni Kuya Lawrence. Posible anyang lumutang na ang isip ng respondent sa loob lamang ng 50 segundo mula nang siya'y kausapin para po sa survey. Ibig sabihin, lutang na yung isip. May laman at kinikilingan ng karamihan ng mga tanong. Loaded yung question. Loaded ang tanong Bagay na hindi ginagawa ng mga lehitimong pollster. Binabalangkas ang mga tanong sa paraang ipinalalagay na nakagawa nga si BP Sara ng krimen. Na maaari lamang niyang panagutan sa pamamagitan ng isang impeachment trial. At tama pala yung nilimbawa kong tanong. Kabilang sa mga tanong, maniwala man kayo o hindi, ay tungkol sa extrajudicial killing sa Davao noong Mayor pa si Sara Duterte ng naturang lugar. Nariyan din ang tungkol sa ill-gotten wealth at ang kanyang pagpunta sa Germany habang naharap ang bansa sa isang malaking bagyo. Kabigo ang kondinahin ang agresyong China sa West Philippine Sea at ang pagbabanta umano niya na patayin ng Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker of the House Martin Romualdez. Dahil daw po sa lalim ng tanong tulad ng tungkol sa West Philippine Sea o confidential funds na posibleng hindi alam na maraming Pilipino, kakailanganin po ng ilang oras ng pagpapaliwanag ng mga tauhan ng SWS. Ayan. Ayan yung mga tanong, Jen, Ito ba? Oo. Isa yan sa bahagi ng tanong na ang pinapaliwanag dito, alin dito sa mga kasong ito ang magiging dahilan para maging basihan para sa impeachment. So parang sinabi mo na ito yung mga kasalanan. Pumili ka rito kung alin ang ibabato natin. Ganun ito ba? Yun. Hindi nila hala ni Ginong Tiglaw, Hindi, kaya yan, binabanggit niya, pero yung detalye, ito. Ayun. Kaya yung sabi, number 1 na nagsabi, dapat yung unexplained kasi nandun At saka kung ganito ang tanong, ba kinakailangan na niyang may paliwanag sa tao ito na tatanungin mo? Meron doon pa lang dyan sa unexplained andun di ba? So bakit hindi may paliwanag yun, di ba? So yun talaga yung mangunguna dyan. Yung hindi may paliwanag na paggastos ng confidential funds, intelligence fund, ng tanggapan ng pangalawang Pangulo at ng DepEd. Ayun, kakailanganin din daw po nilang ipaliwanag ang panig ni BP Sara. Doon sa kung ito ako ito anyay may tatanong sa kanila. Pero siyempre, hindi nila ginawa dahil inabot nga lang sila ng 6 na araw para kapanayamin ang 2,160 respondents. Maging mas mapanuri. Yun, ito na po yung kanyang konklusyon doon sa kanyang naging pahayag. Ang hindi po inilitaw sa survey, sa mga report, ayun ngang tanong na, kasi dyan bago yung survey, ay survey mismo,
base dito ha sa SWS, Oo. ang kanilang mga katanungan, ang unang tanong ay eto. Ha? Alam mo kung anong tanong? Anong tanong daw? Dati na po ba ninyong alam ito o ngayon lamang? Did you know of this previously or only now? Ang tinutukoy niya, impeachment? Impeachment. Okay. Oo. Dito ang nagsalita ng 47% ay alam nila. Okay. At Oh. 53%, majority, hindi nila alam yung impeachment na yan. So yun ang istorya dapat. Dapat majority ng Pilipino, hindi alam na may sinusulong palang impeachment. Kung ako ang news head ng isang nagbabalita, Ito ang tamang headline. yun ang headlines mo. Kasi Majority ng Pilipino. hindi alam na may impeachment. Yun. Di ba? Oo. Pwede mo bang baligtarin ito na sabihin mong mas maraming may Pero kung i-stand mo yun, ayun nga talaga lilitaw doon. Oo. Majority ng mga Pilipino gustong ipa-impeach. Majority Hindi, yung... ito yan. Sa Oo. sumunod na tanong yan eh. Ayun. Ito ang sumunod na tanong. Oo. Kayo po ba ay sumasang-ayon o hindi sumasang-ayon sa paghahain ng grupo ng mga individual na ito ng kasong impeachment sa House of Representatives laban kay Vice Presidente Sara Duterte? Oo. Kayo po ba ay ipapakita yung card? Oo. Agree or disagree sa kasong impeachment na ito? Aha. Oh, may agree or disagree. Eh, di ka, Oh. pipili ka na lang. Okay. So, alam mo ba kung ano pinili ng mga tinanong? Okay. Bagamat may 53% na nagsabing, hindi ho namin alam yan eh. Ngayon lang namin alam. Yun ang paunang tanong mo eh, Oo. di ba? Oo. Ito ang resulta. Okay. Dito tayo magtutuos dyan ha. Oo. Ito kwentahin nyo kung totoong majority Ano, ay maghahasa ako na labahan. maghasakan na ng calculator. Oo, sige. Calculator kailangan, ha? Eto, mga babayan. 41% nagsabi, agree. Itinuro yung ano, kasi may card eh. Okay, oo. Ibig sabihin, I assume, kung card dyan, Oo. papakita, ituturo mo yung agree. Oo. 19% sabi, hindi ako sasagot. Undecided. So, 19. Okay. Undecided yun. 90%. Undecided. Hindi Oo. niya malaman kung agree o disagree. 35% disagree. Ayaw. 35, ayaw, hindi. Tutol. Disagree. Oo. At 5% ay hindi sila makapagbigay ng opinion. So, hindi ko maintindihan bakit hindi pa pinagsama yung undecided at walang opinion. Di ba? Oo. Ikaw, paliwanag mo. Yung isang siguro ano- yung undecided, hindi ho ako makapagpasya, ganyan Oh, eh. paano yung isa na, na undecided? Ang sabi siguro, wala, ayaw ko po niyan. Yung do not know. Wala akong alam dyan. Pinag-iwalay mo pa. Ibig sabihin, pareho silang walang desisyon, di ba? Sabi ng mga bata dyan eh, wako pakels. Ngayon, Oo. ha? Tingnan natin, 19% merong posisyon Okay. against. 5% hindi pa alam. Oh. 35% disagree. O, ayaw. Ayaw. Pag kinuwenta mo yan, 59% yan dyan eh. 59%? Oo. So, Ibig hindi sabihin yan, lang 53. kung ako nito, Oo. 59% ay hindi magsusulong ng impeachment. Ayaw. Kasi yung isa ayaw, yung isa walang opinion, yung Oo. isa ay ayaw magbigay ng opinion. Ayaw. Hindi ba? Pero, teka lang, doon sa paunang tanong, ano yung majority? Yung bago yung tanong na yan, yung majority, walang alam. Dati ninyong alam ito? Okay. O ngayon lang? Ngayon lang, nung nag-uusap tayo, Oo. di ba? Doon Sabi sinasurvey kaya. Naku, ngayon lang. Ngayon, nagtanong Oo. kayo, may impeachment pala? Oo. 53% dyan. Ang nagsabing, ngayon lang siya nagkaroon ng Ngayon lang kaalaman. sila nagkaroon ng kaalaman. Mayan ang majority. Oo. Tapos, doon sa mga hindi sang-ayon, Oo. 35%, tapos may 5% plus 19% na pinaghiwalay pa na pareho namang walang opinion. Hindi ko ako pala nagsasurvey, tatawagan ko yung taga... Boss, yun pala mga tinatanong natin na hindi alam pala impeachment, hinto muna natin ito. Kaya nga, kalahati eh. Di ba? Anong pagbabatayan mo ngayon, di ba? Di distorted yung ano mo, yung resulta ng survey mo ngayon. Kasi yung mga tinatanong mo, hindi naman alam. Paano ngayon na nalaman nila Oo. na Meron una, pala. Oo. ayaw pala ng Pangulo yan. Ayun. Dahil makakagulo sa ating bansa. Oo. Pangalawa,
ay hindi naman pala nasusunod ang rule of law dyan. Yung due process. Minamadali ninyo ha? Oo. Kasi yung mga nauna palang mga pagdinig ng Quadcom ay para lang makabuo ng mga kung ano-anong paratang na ihahain sa impeachment eh. Hindi ba? Oo. Hindi, bali nga ang magiging batayan mo sa survey mo kung gano'n ang magiging laman. May motibo nga. Diba? May motibo. Pahinain yung gusto ng tao na mag-rally. Parang gano'n. At kumpinsihin ng presidente na suportahan ang impeachment dahil nauna nang sinabi ng Pangulo na ayaw niya dito. Ayun. Di ba? Kaya gusto nila, pumunta sila ng Malacanang. Eto ang... Mahal na Pangulo. Mahangos pa siguro yan, no? Pawis na pawis na pa. Majority ho. Majority ho, mahal na Pangulo. Ilan yung percent? Ang mga Pilipino po, ayaw, gusto talaga ng impeachment. Ilan ang may ayaw? 41% po. Ilan ang gusto? Ang may gusto po, mahal na Pangulo. 41% po, may gusto, mahal na Pangulo. Yan na ba yung majority natin? Nagbago na po ang majority ngayon, mahal na Pangulo. Hindi na po higit 50%. Yan sinasabi natin. Paano mo naging majority 41? Kung ako sa Pangulo, PSG, halika, kalad ka rin mo itong tao ito. Minsan gagawa tayo ng mga salita. Oo nga, no? Wag na, pakalimi-limiin natin yung majority. Diba? Kasi ang majority, hindi ho yun 41%. Diba? Well, ito ho naman ang... Tsaka hindi naman botohan yan eh. Na yung undecided, hindi mo na pasasalihin. Yung 19% hindi mo na pasasalihin. At yung kukunin mo lang yung 35% na disagree. Paano yung 5 plus 19, di ba? Ang tunay na majority, Nelson, ay ang Pilipinong nagsabing sila'y nagugutom. Yun nga. Ilang porsyento yun? Yun ang marami. 60+%. Oo. Yun ang majority. Dahil, kaya 53% ang hindi alam ang impeachment kasi ang inuuna nila kung anong kakainin eh. Nagsasaka siguro, nagtatanim yan, nag-aalaga ng kalabaw. Yan ang katotohanan. At maging sa probinsya, Nelson, sa totoo lang, ito, aminin man o hindi, sa mga probinsya, ang tao wala silang pakialam sa mga topic na pinag-uusapan po sa mga city. Politika. Sa politika. Gusto nila kung ano yung dapat na makakatulong sa kanila. Yun ang kanilang ng atensyon, pinagtutunan ng atensyon. Sa totoo lang po, ito kayo, mga nadya siguro, nanonood kayo sa atin, punta kayo ng probinsya. Iyan po ang talagang pinagtutunan ng pasyon ng ating kababayan. Yung kanila po sariling kabuhayan. Para sa pagbabago, sawa na ang bayan ko sa magnanakaw.